Tunying at Ka Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, April 24, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 115,000 bakanteng trabaho, alok ng DOLE sa Labor Day Fair. Panibagong oil price rollback kasado na sa susunod na linggo. 88% ng mga Pinoy naniniwalang dapat humarap si VP Sara sa impeachment trial ng Senado. 55% naman ng mga Pinoy lalong naghirap ang buhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa survey. Mister na natalo sa online gambling na scatter, nagkunwaring kinidnap at na-hold up sa Maynila. Arestado ng mga pulis Maynila. At lalaki ginarasto ng NBI sa pananakit sa 7 taong gulang na pamangkin sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Sa atin muna ang ACS Good News. abay, good news nga ito. Dahil meron daw pong mahigit sa 100,000, 115 to be exact, na trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment sa buong bansa sa kanilang ilulunsad na job fair sa pagdiriwang ng Labor Day sa Apromero ng Mayo. Ito'y next Friday, Aling Tina, ano? Next Friday. Layunin ng inisyatibo na gawing mas madali ang oportunidad lalo sa mga individual na wala pang trabaho. Tinukoy ng regional offices ng DOLE ang 88 job fair sites, karamihan ay nasa estratehikong lugar na matatagpuan sa mga mall upang matiyak ang madaling access ng mga naghahanap ng trabaho. O ayan na ha, ilalapit na sa inyo ha. Dadalhin na sa inyong mga tambayan. Oh, yun. Sa mga mall. Sa mga tambay. Kung saan kayo nagpapalamig. Lalo ngayon, napakainit. Lalo ngayong napakainit, summer, alam naman namin na hindi naman kayo nagpupunta sa mall para mamili. Nagpapalamig lang. Wala naman tayong pambili. Sa hirap ng buhay, magpapalamig lang, libreng aircon lang ang habol natin dyan. Correct. Dadalhin na mismo sa mga mall. Pag hindi pa kayo nakakita, pag hindi pa kayo nagtagpo, yung naghahanap ng trabaho at yung naghahanap ng trabahante. Yun naman dahil Aling Tina, hindi raw magtagpo Kaya lumapit na. Ilalapit na. Yun kung naghahanap ka ng trabaho. Oo. Baka naman yung iba kasi nagsawa na sa paghahanap ng trabaho. Napagod na o kaya nahiya na. At yung sinasabi natin na nawalan na ng self-esteem. Yun, kumpiyansa sa sarili. Nawalan na ng kumpiyansa sa sarili. No? Medyo
may edad na ako na parang parang nahihiya Wala nang na. tumatanggap sa akin. Nangyayari 'yon, nangyayari kahit na tapos naman ng Pag-aaral. ng kolehiyo, 4-year course. May mga ganun may mga kilala tayong gayon. Yun ho, sa ngayon sa panahong ito, wala nang hiya-hiya. Yun, lalo na naman- nasa krisis. Total, hindi ka naman gagawa ng masama. Yung iba nga, napakawalang hiya Oo. alam mo nang nangungurakot di ba? Di ba? Oh, ikaw lang yung medyo nagkaedad ka na. Ilan taon ka na ba? Ano na po ako 35 na ako Pwede pa. Kaya nga. Walang matanda sa isang nagsusumikap na mabuhay. At kung meron ka namang skills, meron kang kaalaman, ipakita mo. Hindi mawawala yan. Nasa halos 1,300 local employers ang lalahok daw po sa sabayang job fair na ito na may alok na 115,000 na bakanting trabaho sa iba't ibang industriya. Kabilang sa alok na trabaho ay nasa sektor ng wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at accommodation and food service sectors. Ayan, ihanda na ninyo ang inyong mga resume, biodata, curriculum vitae. 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 Curriculum vitae. Ayan. I-print nyo na yan. Naku, Yes. ulitin natin. Huwag nang palagpasin ito. Wag na kayong pahiya-hiya pa. At ang mga pahiya-hiyang ganyan, yan ang nagugutom. Yun. Oo. Mas mahiya kayo kung kayo'y palaasa. Oo. Di ba? Wala kang hanap buhay. Hihila-hilata ka sa bahay. Sasabihin mo, nahihiya ho ako dahil ganito na ang edad ko hindi ka nahihiya na ikaw Batugan? Pal naman, sa'yo. palamunin. Di ba? Gusto mo pa ng mas masasakit na salita? Kaya apply na. Gusto niyo pa ng nakakatikim ng masasakit na salita bago bumangon bago kumilos ha? Umagang-umaga Gumising na. Ayan. Eto, samantala, isa pang good news sa ating mga motorista. Namumuro ang panibagong rollback sa presyo ng petrolyo matapos na ma-extend ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Gayunman, ang posibleng reduction ay hindi kasing laki ng nakalipas na fuel rollback kung saan halos 25 pesos ang naging tapya sa bawat litro ng diesel. Batay sa unang 3 araw na trading, nananatiling pababa ang halaga ng produktong petrolyo sa world market. Uy! Mula April 20 hanggang April 22, ang tinatayang halaga ng rollback ay ang mga sumusunod. Ito sa diesel, 10 Magkano? pesos hanggang 11 pesos ang kada litrong tapyas presyo. Sa gasolina ay piso. Habang sa kerosene naman ay 10 pesos and 90 Uy, centavos malaki rin. kada litro ang inaasahang rollback. Ayan. Maaari pa Yan pong batay magbago. pa rin sa sa first ilan? Sa 3 araw First na 3 days. trading. Yun. Posible daw yung mabago Mabago pa pa. o madagdagan pa. Ayan. Kung sana naman madagdagan pa ang fuel rollback. Depende po sa magiging resulta ng trading sa huling 2 araw ngayong linggo. Good news pa rin yan. CS Good News. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga at ganoon na rin kay Congresswoman Laila De Lima. 6:12 ng umaga. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Naniniwala ang 88% ng mga Pilipino na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado upang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya at maipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa 88% ng mga respondent sa survey ng Tangeray, hindi parusa ang tingin nila sa layunin ng impeachment trial, kundi, eto na, pansinin po ninyo, kundi isang patas at bukas na proseso para maibalik ang tiwala ng publiko kay VP Sara. Sa Tangeray Survey na isinagawa April 22 hanggang April 23, 2 days? 22 to 23. Oo. Kahapon.
Eh, 24 pa lang ngayon Oo. So, bago lang. Totoo ba ito? Tapos nailabas Fresh na fresh. nailabas na kahapon din. Kahapon din kahapon pa ito eh. Oo. Nakita ko na ito eh. Oo. Eto raw po ang ito na raw yung itong April. Ayan eto raw po sa 1,200 respondents, 70% ng mga respondent ang nais na personal na humarap at magbigay ng depensa. Ang pangalawang pangulo, 51% ang humihiling ng konkretong ebidensya at 51% ang nagbigay diin na sundin ang due process. Ayon kay Martin Peñaflor, CEO ng Tangeray, kapansin-pansin na pare-pareho ang panawagan ng iba't ibang grupo mula sa mga supporters ng mga Duterte hanggang sa opposition, administration at neutral na dapat ay magkaroon ng pagkakataon si VP Sara na patunayan ang kanyang integridad sa isang formal na paglilitis. So gusto talaga nilang makita na idinidepensa ni VP Sara ang kanyang sarili. Marinig ang kanyang panig. Ayan. Samantala, isa sa bawat dalawa o 50% ng mga Pilipino ang nagsabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na 12 buwan o isang taon. Batay ito sa sinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula March 24 hanggang 31. Mas mataas ang bilang na ito ng 14 na puntos mula 36% noong Nobyembre ng nakaraang taon at pinakamataas din mula ng kasagsagan ng pandemya noong 2021. Samantala, may 23% naman na nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay, mas mababa kumpara sa 29%. Dahil dito, bumagsak sa negative 26 ang gainer score mula sa dating negative 7 at ito na rin ang pinakamababang marka sa mahigit 4 na taon. Susunod! Tito Boy! Aba, isang seaman. Isang seaman na natalo sa online gaming. Uy! Nagkunwaring kinidnap at na-hold up. Naku, artistahin. May pagka-artista. At inabala ang mga taga-Pulis Maynila. Yan na nga. Ano kaya buong pangyayari? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. 6:17. Balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, happy birthday kay Jotel Viray. Ayan, brother, Jotel Viray. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Saan ba ang handaan? Wala. Binabati ka rin ni Jika. Ayan, ni Jika. At siya raw ay magpapadala sa iyo ng Gcash. Yun, ang masaya. Yun. Oras natin, 6:21. Tuloy ang ACS Balita. Eto na,
Aling Tina, isang mister na nagkunwaring kinidnap at na-hold up upang pagtakpan ang kanyang pagkatalo sa online gambling. Nako. Na scatter. Ano ba yung scatter? Alam mo itong larong ito? Naku, usong-uso yan. Usong-uso. Online hindi, itong gambling. scatter. Oo. Itong scatter. Paano nilalaro ito? Hindi Bago ko ko- tanungin si Kaki Kopi. Kaki Kopi, alam mo itong laro na to? Hindi ko alam, pero madalas kong naririnig. Narinig mo lagi. Kung Scatter. paano laruin hindi ko mismo alam. Hindi mo alam ano. Ako man basta mga sugal-sugal na ganyan, hindi ko alam yan Ito raw hoy, scatter, inaresto ng nagkunwaring kinidnap at na-hold up para lang pagtakpan yung kanyang pagkatalo sa online gambling. Kagad na kinwelyuhan at binikbit na parang kuting. Ay. Itong si Jerwis. Isa palang seaman. Oh. Matapos umamin na nagkunwari lamang siyang na-hold up at dinukot bago at iniwan daw siya ng mga kidnapper sa Mel Lopez Boulevard. Nabatid na nagtungo itong si Jerwis sa MPD Station 1 para i-report na siya ay kinidnap at hinold up sa Ermita, Maynila. Mabilis namang umaksyon ang mga tauhan ng Manila Police District Station 1 at nagsagawa ng CCTV backtracking sa lugar. Ngunit walang nakitang ebidensyang may nangyaring holdapan. Yun na. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, umamin na itong suspect sa imbentong insidente ng hold up at kidnapping matapos na siya pala ay matalo sa larong scatter at naubos ang kanyang 65,000 pesos. Ang laki. At dahil sa takot sa kanyang misis, Yun lang. Kaya. ay nagkunwari na lamang na siya ay na-hold up. Aba. Natakot kay Mrs. Pinag-aaralan pa ng Manila Police District kung kakasuhan ng unjust vexation ang sugarol na simang ito dahil sa abala na ginawa sa mga pulis. Kaya hindi yan biro-biro lang. Hindi dapat. Samantala, arestado naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite dahil sa pang-aabuso nito sa isang 7 anyos na bata. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong mula sa kaanak at ilang saksi hinggil sa pananakit ng suspect sa biktima habang nasa kanyang kustodiya. Sa ngayon ay hawak na ng NBI ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samantala, na-turn over na sa mga otoridad ang bata sa tulong ng DSWD para mabigyan ito ng kaukulang medical at psychological intervention. Alas 6:25 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Hindi na pala itinuloy, Aling Tina, ni Vice President Sara Duterte ang kanyang biyahe. Bakit? Sayang naman. Dapat pala sana kasi kahapon ay bebiyahe siya at pinayagan naman ng Travel Authority. Malacanang. Binigyan siya ng Travel Authority para sa kanyang biyahe sa 5 bansa. Matapos daw ang anyay last minute approval ng Malacanang sa kanyang Travel Authority. Pinabulanan ng palasyo ang alegasyon at sinabing naipadala ang dokumento isang araw bago ang planong pag-alis ng Vice Presidente para sa umano'y bakasyon. Nauna nang inaprubahan ang biyahe ni VP Sara sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Mahaba pala, no? Ang world tour. Ha? Lintina, pumipitik ka. May 15, April 23, so 3 weeks, ano? Kaugnay nito, magpapadala si BP Sara ng bagong apela at dapat ay maproseso ito ng mabilis Yun. upang mas makapaghanda raw siya sa kanyang pag-alis. Hiniling din ito ang confidentiality ng request para sa kanyang kaligtasan. Samantala, nilinaw naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang mga financial data na inilatag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Kamara ay hindi sumasalamin sa tunay na yaman o balanse sa bangko ng Vice Presidente, kundi mga bloated o pinalaking halaga
dahil sa sistema ng pag-uulat. Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ni Duterte, ang mga ulat ng AMLAC ay kadalasang aggregate o pinagsama-samang kabuuan ng lahat ng transaksyon sa loob ng mahabang panahon. Paliwanag pa nito, ang paraan ng pagpapakita ng AMLAC sa datos ay may pagkakataon na magbumukhang bilyon-bilyon dahil isinasama rito ang lahat ng labas-pasok na pera sa account o ang inflows at outflows. Nanindigan naman si Attorney Sheila Saison na ang mga transaksyon ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio ay walang kaugnayan sa anumang legal na aktibidad. Depensa nito, ang kredibilidad ng mga dokumento ay masusubok lamang kapag umakyat na ang kaso sa Senate trial. Alas 6:27 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Lumago ang sales o benta ng mga motorsiklo sa bansa sa unang quarter ng taon. Ayon sa Federation of Asian Motorcycle Industries o FAMI, lumobo ng 11% ang benta dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo at mahal na borrowing cost. Sa datos ng FAMI, higit 496,000 units ang naibenta mula Enero hanggang Marso, mas marami kaysa sa 447,000 na naibenta sa parehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ng Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow John Paulo Rivera, ang patuloy na paglago ng motorcycle sales ay tanda ng pagbabago sa consumer preferences bunsod ng nararanasang krisis sa langis. Kaugnay ng balitang yan, tumaas naman ng halos 13% ang naibentang electric vehicles Ayan. o e-vehicles. Mas mataas, 13%. Oo. Sa European Union, bunsod ng mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo, epekto nga po yan ng tensyon sa Middle East. Sa datos na inilabas ng European Automobile Manufacturers Association, tumaas ng 12.5% ang naibentang e-vehicles noong Marso kumpara sa naitala sa parehang buwan noong nakaraang taon. Dahil dito, nagawang makabawi ng merkado at makapagtala ng 4% na paglago para sa buong unang quarter matapos ang matumal na bentahan noong Enero at Pebrero. Sa datos, sumipa sa 49% ang benta ng fully electric vehicles at 20% naman ang itinaas ng benta ng plug-in hybrids. Samantala, bumagsak naman ng 23% ang market share ng mga sasakyang pinatatakbo ng krudo. Diesel. Oo. Mas mababa kumpara sa 28% sa parehong buwan noong nakaraang taon. Talaga. Kaya nga dati yung mga nagbebenta rito sa atin ng e-vehicle, pagbibili ka may discount. Oo. Ngayon nawala na yung discount. Pamahalan na Nagpatong pa ngayon. Oo. Ngayon. Talaga naman, kanya-kanyang Sales. oportunidad na talaga, Kumpiyansa ang pamahalaan na maiuwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang mga susunod na hakbang ay nakadepende sa mapagkakasunduan ng Pilipinas at ng Czech Republic kung saan naaresto ang dating mambabatas. Git ni Castro, nakabatay sa mapag-uusapan ng dalawang bansa kung ano ang maging paraan ng pagpapauwi kay Ko. Nauna rito, lumipad na patungong Czech Republic si Department of Justice Secretary Frederick Vida para asikasuhin ang pagbalik ni Ko sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nasa 15 Pilipinong marino ang kasalukuyang bihag ng puwersa ng Iran sa gitna ng umiiral na blockade sa Strait of Hormuz. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW kasabay ng pagtiyak na nasa ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagtangkang lumabas sa Strait of Hormuz noong April 22 ang mga barkong Epaminondas at MSC Francesca kung saan sakay ang mga nasabing marino, pero hinarang ang mga ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Naabisuhan na rin anya ang mga pamilya ng naturang mga marino sa Pilipinas habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DMW sa mga ship owner at manning agencies na mga biktima upang masiguro ang kanilang kapakanan habang ginagawa ang mahakbang para sa kanilang mabilis na paglaya.
Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Maynila para sa Manila Summer Pride Parade 2026. Nagaganapin bukas, April 25. Aba, meron palang ganire, ano? Ano daw ang pangalan? Manila Summer Pride Parade 2026. Saklaw ng naturang road closure ang naipatutupad mula alas 2 ng hapon ay ang Padre Paura Street mula Taft Avenue, Maynila hanggang Adriatico at itong J. Bocobo Street mula San Andres hanggang Remedios Circle. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Mas hihigpitan ng Department of Justice o DOJ ang kanilang monitoring at reporting system matapos lumabas sa internal assessment ng kagawaran na may mga puwang o gaps sa pagitan ng mga programa at ang aktual na epekto nito sa paghahatid ng hustisya sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, prioridad ngayon ng DOJ ang reforma sa data tracking, evaluation at compliance. Ito ay kasunod ng serye ng mga workshop na isinagawa ng ahensya kasabay ng year-end performance assessment ng pagkagawaran. Aminado ang ahensya o ang opisyal na bagamat may sapat na pondo at maayos na naipatupad ang ilang inisyatibo, hindi ito nagbunga ng mga transformative result. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Barangay 425 Lardizabal, Sampaloc, Maynila. Ayan ha, nadadaan ka ba dyan, Aling Tina? Hindi. Sa parting yan ng Maynila. Lardizabal. Oo. Diyan sa Sampaloc, Maynila, aba, lakasan na ninyong inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget ang gamit ninyo sa pakikinig at panonood ng 2x2 sa DZRH para kayo'y swertehin sa araw na ito. Magkapera, di ba? Yun. Magkakapera sila. Oo. Ang kailangan nyo lang magpakita kayo sa ating malakas promo agent na kayo'y totoong taga-subaybay ng DZRH. Kayo'y magkapera, swertehin sa araw na ito. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Yung 1,000 piso, maglakad ka mula Apari hanggang Hulo. Wala kang mahanap. Wala kang Oo. mapupulot niyan. Tsaka marami-rami na rin mabibiling pagkain yan. Di ba? 1,000 pesos, minsan nadadagdagan pa. Yes. Depende at may sa... grocery pa. Depende sa mood ni Sherwin. Matiyempong medyo maganda gising ni Sherwin, madadagdagan kayo. At ang ating word of the day ay... Worsened. Worsened. Yan. Ano daw yung worsened? Sa Tagalog ay lumala. Ayan. Yan. Saan ba galing yung katagang yung salitang worsened na yan? Bata yan sa isinagawang resulta po yan ng SWS survey kung saan 50% ang nagsabing mas lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na taon. Ngayon, kumpara sa nakaraang Oo. taon. Ay siguro dahil sa epekto na nga rin ng krisis. Crisis. Ano? So yun, 50% daw. Ang quality of life worsened In past year. in the past year. Yan ang ating word of the day. Oras po natin, Aling Tina. 6:35 a.m. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Kailangang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis ng International Criminal Court.
Matapos kumpirmahin ng pre-trial chamber ang lahat ng mga kaso laban sa sangkatauhan kaugnay ng kanyang war on drugs. Si dating Pangulong Duterte ang magiging unang dating head of state mula sa Asia na nahaharap sa paglilitis ng ICC na nagpa-prosecute ng mga individual na sangkot sa pinakamalalaking krimen sa mundo tulad ng war crimes at crimes against humanity. Sa desisyon ng chamber, sinasabing may substantial grounds o may mga sapat at matibay na batayan para paniwalaan na si Duterte ay responsable sa ilang bilang ng crimes against humanity na murder at attempted murder. Nakatakdang bumuo ang ICC ng isang trial panel ngunit posibleng abutin pa ito ng ilang buwan bago magsimula ang paglilitis. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Sa hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Dito sa studio. Pero sa labas, sobrang init! Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Meron pa bang konting sipa? Ha? Meron pa bang konting sigla kapag every Friday? Sana meron pa rin. Dahil yan ang panahon natin ng papalapit ang pahinga natin. Ayan, no? Doon sa mga araw-araw ay gumigising ng maaga. Gabi na kung umuwi dahil sa traffic, gabi na kung makauwi. At konting pahinga lang kinabukasan, papasok na ulit, maagang gigising. Kapag weekend, yun, papunta tayo sa ating panahon para naman sa ating pamilya, para sa ating sarili. Ayan. Meron bang mga nakakapag weekend pa ngayon? Weekend in the provinces? Ayan. Saan ba ang lakad? Long weekend ba ngayon? Parang si Kumbatsero, nadali tayo ng long weekend, ano? Ako pa naman ang nag-aakalang ngayon na itong long weekend. Yung pala, siya pala, mother. Nadali tayo ni Kumbatsero, Naisahan tayo doon, Ang long weekend po ay next Friday, next week. Ayan. Dahil sa Labor Day, kung saan ang gaya nga ng ibinabalita natin kanina, ay 115,000 jobs ang i-offer daw po. Ayan. Doon sa mga nasanay ng walang trabaho, nako, panahon na para kayo, lalo ngayong panahon ng krisis. Alam nyo, nakikinikinit ako ng sitwasyon sa mga bahay kung saan ay merong mga hihila-hilata dyan, mapababae man o mapalalaki, na nasa edad na nasa working age pero hindi nagtatrabaho. Kapag nung medyo maayos-ayos ang ekonomiya, maayos-ayos ang sitwasyon ng buhay, baka napagbibigyan kayo na kayo ay pahila-hilata lang dyan. Pero kapag medyo sumisikip na ganito ang sitwasyon, mapupuna kayo ng kasama nyo sa bahay na inyong inaasahan. Oo. At sigurado, madalas mag-iinit ang ulo dyan. Oo. Na hirap, ginigipit sa mga pangangailangan dahil sa sobrang mahal ngayon ang lahat ng bilihin. Tapos makakakita ka ng pahila-hilata lang dyan sa bahay. Ayan, ha? Kaya, gising na! Bangon na! Boyon! Ayan, ha? Bangon na! Boyon! Joel!
bumangon na at andyan naman at nagsasama-sama ang private sector na naghahanap ng mga trabahante para kayo'y magkita ang trabaho at ang naghahanap ng trabaho. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yeehaw! Kapo G dyan sa Bikers Cafe. Ayan, talaga naman dito si Kapo G. Noong pa naman talagang nakakatipid dahil simula't simula pa pagbibisikleta ang kanya itinataguyod. Kumusta ba mga umakyat dyan sa Timberland? Dyan sa Wall 1, 2, 3. Ayan. Dati-dati inaakyat natin ng walang pahinga. Ayan, ano. Ngayon siguro sa tagal na hindi na ako nakakapunta dyan at nakakapagbisikleta, ewan ko hanggang saan na lang ako aabutin. Engineer Tony Nanggel, andyan daw sila sa Lakewood. Aba, tingnan mo nga naman, nasa hole number 10 na. Sa ba mga umbrella girl natin dyan? Ayos na ayos ba? Mamaya makikibalita tayo sa Department of Labor and Employment tungkol dito sa Jobs Fair para mabigyan natin ng detalye ang ating mga kababayan. At doon sa binabanggit natin laging ayuda, yung tulong, bigay tayo ng tulong sa mga jeepney driver, tricycle driver, TNVS driver, at kung sino-sino pa. Ano naman ang tulong natin sa mga minimum wage earners o doon sa mga nagtatrabaho at kumikita naman pero apektado rin ng krisis ngayon. Ayan. Meron na bang nakaredy dyan ang pamahalaan? Sandali po lamang, 12 minutes before 7. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 Di ba? Di ba? Panay ang bigay ng tulong ng gobyerno ng tulong sa mga jeepney driver, nauna ang tricycle driver, TNVS, yung mga motorcycle riders, na mga bumibiyahe, angkas, joyride, at kung ano-ano pa. Pero yung mga pumapasok ng trabaho araw-araw, anong naibigay ng tulong ng gobyerno, lalo na yung mga sapat-sapat lang yung minimum wage earners. Ano na bang may programa kaya diyan ng gobyerno, 'di ba? Di ba? Nitong mga nakakarinig pa tayo ng mga nag-aaway-away diyan sa nagkakasamaan ng loob diyan sa pagbibigay ng tulong sa mga driver. Pero ang mga minimum wage earners, yung mga manggagawa na pumapasok din sa trabaho at apektado rin ng krisis, wala pa tayong naririnig na pamimigay ng ayuda o tulong para sa kanila. Ang narinig natin itong nakaraan, yung problema sa mga transport network vehicle service. Na ang sabi ni Secretary Rex Gatchalian, basura. Basura daw pala yung listahan na ibinigay sa kanila. Tama dun eh. Tama si Secretary Rex dun eh. Ibinigay sa DSWD yung listahan. Kaya kung ano yung nasa listahan, yun ang kanilang binibigyan ng tulong. Bine-verify nila, tinitiyak nila na totoo, buhay at na nagmamaneho. Kung basura nga yung listahan, basura nga din yung mangyayaring sistema. Maraming hindi mabibigyan ng ayuda at ang nasisisi ay mga taga DSWD. Di ba? I-play mo nga, Mother, yung sinabi ni Secretary Rex Gatchalian. Secretary. Di ba? Di ba? Narinig nyo? It's unfair for our social workers, our development workers na kami nabubulyawan sa labas. Samantalang, hindi naman kami ang gumawa ng listahan. Sanay kami, pupunta kami. Bigyan ng example. Alam mo, may isang LGU, nakita nyo na to, na tamaan ng disaster.
bago kami magpunta doon, yung LGU, gumawa na ng clean list. Sinuri na nila kung sino yung apektado, tsaka lang pupunta yung DSWD, mga social worker namin, para mag-payout. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinubmit ng mga TNC. Ayun, binabanggit po yung mga transport network companies. Basura daw po yung isinabmit ninyong listahan. Kaya meron na lang hanggang Lunes, April 27, ang lahat ng mga TNCs na ito para ayusin ang kanilang mga listahan para sa mga driver beneficiaries. Yung mga taxi driver, di ba nitong nakaraan, sila rin ang nagpasabi sa atin, wala pa raw programa sa kanila, wala pa ring tulong. Oh, nako, yan ang sinasabi natin. Tapos ang pagbubuntunan ay ang mga taga DSWD, pagbubuntunan ng galit. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2! 2 por 2! Trabaho ba ikanyo? Abay, may mga kausap tayo mula sa Bureau of Local Employment. 6:54 ang ating oras. Dalawang minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Magtatagpo na kaya ang mga walang trabaho at ang naghahanap ng at ang mga employers? Yung mga walang trabaho kaya ay maghahanap ng trabaho. Kausapin nga natin ang Director ng Bureau of Local Employment ng DOLE, si Patri Wirawan. Director Patrick, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang morning po, Sir Jerry. Yes, sa sir. mga taga-subaybay. Opo. Well, hingi lang po kami ng detalye na dito sa jobs fair na ilulunsad ng DOLE dahil sabi ko nga baka this time yung mga matagal nang nahihirating hindi nagtatrabaho maghanap ng trabaho ngayon dahil baka sila binubulyawan na ng kasama sa kanilang bahay na dahil sa hirap ng buhay ngayon. Director, ano po ba mga kailangang dalhin o gawin? Yes, Sir Jerry, 1 week na lang po bago po ang ating Labor Day nationwide job fair po. Ang payo po natin sa ating mga kababayan po, maghanda na po ng kanilang mga updated po na resume, updated po na mga training certificates po nila, yung diploma po nila or certification na sila ay nakapagtapos or naka-earn ng ilang units sa kolehiyo o sa senior high school. So ito pong mga pre-employment documents po na ito maaaring lang gamitin sa kanilang paghahanap po ng trabaho sa ating Labor Day job fair. Opo. Ano po bang mga klase, example ng mga trabahong available dyan, Director? Yes, Sir Jerry. Sa ating pagkataya po, meron pong mga, ito pong mga kalimbawa ng mga trabaho po. No? Meron pong sales clerk na nasa 12,000 vacancies, production operator nasa 11,300 vacancies, meron pong carpenter, foreman, and steelman, 8,500 vacancies. Customer service representative, 5,600 vacancies. At meron pong service crew or barista na 4,900 vacancies. Wala, tindi. Ang dami nangangailangan ng barista, ano? Meron ho bang nangangailangan ng manager o presidente ng kumpanya dyan? Meron po kung mga specialized. Pero ilan lang po yung mga kumpanya na nag-post po ng mga ganitong vacancies. Opo. Well, ito ho ba halimbawa nagpunta sa mga job fair sites at kapag natanggap guaranteed ho ba yan pag natanggap kaagad na makakapasok sa trabaho at alam naman natin, hindi na tayo mahihiya pa. Kailangan na natin ng sweldo kaagad. Baka naman ho yung iba dyan after 6 months o after 3 months pa pasosweldohin. Yung pong mga pag natin hired on the spot is very low. Ito po yung mga binabantayan natin ng mga applicants during the job fair activity natin na talagang pumasa na doon sa buong proseso ng recruitment. Siyempre, alam natin iba-iba, bawat kumpanya may kanya-kanyang recruitment process po yan. Okay. Pero depende po sa klase ng posisyon. So may mga position po na talagang on that spot, makikita na nila ito, maaari na itong hire qualified na agad to based doon sa document na sinubmit niya. No? So, yung mga ganitong klase ng mga pagkakataon po, talagang bigyan natin oportunidad sa mga kababayan natin. Talagang hire on the spot na sila at makakapagsimula na po sila. Doon sa napag-agihan po nila na start date sa company po.
Sa bagay baka meron nga ring ibang mga trabaho naman na tatanggap sila pero kailangan pa ng training, ano? Meron po yung mga tinatawag natin Oo. mga near hire. Oo. Yun po yung binabantayan din po ng TESDA sa partner po natin, no? Yung pagsisiguro na kapag after nung interview or evaluation ng HR ng recruiter po, na nakita nila na may kailangan pang training. So, Oo. in-endorse po natin yan sa TESDA, lalo na yung mga schedule po ng mga training at sa mga NT or certificates na kailanganin ng mga aplikante po para po talagang maitawid na sila at maging completely placed na po sila. Opo. Yun hong mga trabahong nangangailangan na nagtapos ng 4-year course o 2-year vocational, kailangan ho ba dala pa nila yung mga anong tawag, diploma? Kahit na yung mga yung pinalaminate ng kanilang mga nanay at tatay, kailangan ho bang dalhin yon para ipakita? Depende po talaga yan sa mga company natin. Pero para makasiguro po na kayo, no? Dali na rin nila. Natin, no? Yung mga training certificate, yung mga diploma or certificate of completion po nila no, sa kanilang school. Actually, kahit po mga senior high school po, no, meron tayong special lanes para sa kanila para po masiguro na kahit yung mga senior high school graduates natin ay employable na at may nagsakaya na po talaga sa kanila. Opo. Maganda po itong ganitong mga jobs fair. Ito nga sabi nga natin pinagtatagpo natin ang employer, yung mga naghahanap ng trabahante at yung mga naghahanap ng trabaho at o kaya yung pero sa panahong ito ngayon online director hindi ba wala bang paraan diyan para halimbawa nasa bahay pa lang ma-search na niya kaagad nangangailangan pala itong ganitong kumpanya ng ganitong trabaho alam ko ito, kayang-kaya ko ito. Hindi ba pwedeng wala ho bang ganung sistema? Pwede po si Jerry. Actually, meron po tayong online job matching portal, no? fieldjobnet.gov.ph kung saan makikita na po nila agad yung mga vacancies po na ipopost po dito sa gaganatin natin ng Labor Day software. So, at this early po, pwede na nilang pilitin yung fieldjobnet at yung mga bakanting trabaho. Pwede pa po nilang lagyan ng filter kung saan po silang locality o region or probinsya para po maging specific at kung anong klaseng industriya po or trabaho yung gusto nilang applyan. Ayun, mainam ho yun. Meron palang ganun. Sa ano po ulit makikita, Director? Paano? Yes, sir. Sa fieldjobnet.gov.ph. Fieldjobnet. Opo. .gov.ph. Ayun, okay. Oo. Okay, dito na lang sa pahuling punto, yung binabanggit ko ho kanina na ayuda, nagbibigay tayo ng tulong sa mga driver, jeepney driver, tricycle driver, yung mga minimum wage earners natin, nangangailangan din ng tulong. Napag-uusapan nyo na ho ba dyan sa DOLE kung paano at kailan naman tayo magbibigay sa mga nangangailangan din ng tulong na mga nagtatrabaho? Yes, sir. Actually po, sa Bureau of Local Employment, meron tayong isa sa mga programa natin yung Adjustment Measures Program. Ito po ay nakatutok talaga sa pagsisiguro na hindi magtatanggal yung mga kumpanya, lalo na yung mga micro, small at medium enterprises. Alam naman natin talagang madaling maapektuhan ng mga nangyayari no, sa mga sa environment natin here. So yung programa natin, nagbibigay po yan ng assistance na may halagang 500,000 hanggang 1.5 million para sa mga enterprise at sa mga workers po nila. Para sa ganun, kung kanwari po ay naka-experience po ng losses ng kumpanya or naghihirapan dahil sa mga nangyayari po ngayon sa sitwasyon, maaari po sila mag-submit ng project proposal at pwede po yung laman po ng proposal, meron capacity building or meron pong kailangan tulong na pwede ibigay sa ating mga workers, especially po yung mga minimum wage earners natin sa mga micro, small and medium enterprises. Pwede po nilang gamitin ng pagkakataon po ito para po hindi na sila magtanggal at patuloy po ang trabaho ng ating mga kababayan. Opo, pero sa ibang ahensya po ng gobyerno yun. Pero sa DOLE ho ba, ang DOLE ba meron kayong programa naman para sa mga wala pa ako yata narinig na gano'n. Yung programa ninyo na DOLE magpapautang para sa mga trabahante, sa mga nagtatrabaho. Wala tayong gano'n, Director? Wala po. Yung nabanggit ko kanina, sir, yung Adjustment Measures Program, sa DOLE po yan, sir. Sa DOLE yun. Local Employment. Opo. Yung 500,000 po na assistance sa ating mga micro, small, and medium enterprises. Kasama na po ang kanilang mga workers po doon. Doon sa Employees Compensation Commission, meron ba tayong mapipitas doon kapag ganitong panahon ng emergency, Director? Yung general po na
idea natin sa employees compensation ay kapag meron pong mga work-related injuries po. No? Injuries lang, Yun po ano? yung mga emergency situations. Opo, pero hindi ko siguro pasok ang energy emergency. Oo. Kung sasabihin mo, injured ho ang damdamin ko sa hirap ng buhay. Sa hirap sa dala ng krisis sa ekonomiya. Okay. Director, salamat po ng marami sa mga dagdag na impormasyon. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Jerry. Si Director Patrick Patriwirawan, ang Director ng Bureau of Local Employment. Sa mga walang trabaho, ha? Nako, kaysa sa lagi kayo nakakatikim ng mga masasakit na salita. Ha? Puntahan nyo na. Pwede palang makita ngayon pa lang makita na sa online. Tingnan nyo na kaagad para suwak na kaagad. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 7:07. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, April 24, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. ICC kinumpirma ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Obligado itong dumalo sa trial. VP Sara bumuelta sa mga kritiko, mga tunay na magnanakaw. Sa maleta nilalagay ang pera at hindi sa bangko. Total ban sa pagsusugal ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ipatutupad ng Civil Service Commission simula sa Mayo 8. Hangin sa Metro Manila nananatiling polluted ayon sa PhilSA. MMDA gagamit ng AI traffic cam para matukoy ang mga nagtatapon ng basura. At Philippine Army pinanindigan na mga miyembro ng NPA ang napatay na UP student leader at isang journalist na nakabase sa Bacolod City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita mamaya. Ito muna dahil may nanalo na. May nanalo na dyan sa Lardizabal, Sampaloc, Maynila. Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, yan, ka-Jerry. At Katina, ito lang ang ating winner sa ating DZRH Malacash promo na natsyempohan natin na pumapasada ng kanyang sidecar. Yan ang kanyang sidecar. Pedicab. Sa may Lardizabal, pedicab sa Lardizabal. At ang pangalan mo? Vicente Parado po. Si Tatay Vicente. Oo, Tatay Vicente, kayo palagi nakikinig sa DZRH. Opo. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Di makalma po. Sila kay Deo. Si Deo, yun. Daming bayan. At syempre, ang 2x2. Paano, Anthony Taberna po at si Jerry Baha. paano nakakapakinig si Tatay Vincent? Sa bahay po. Sa bahay. Diyan sa pedicab, wala bang... Wala pong radyo ako dito. Baka swertihin ka mamaya kapag Baka alam mo ang magkaroon. ating word of the day. Teka muna, Tatay Vincent, hindi ba kayo apektado ng sobrang taas ng diesel at Oy. gasolina ngayon? Po, kasi hindi ka po ito. Oo nga pala. Kanin ang kinakarga nila. Oo. Maraming kanin, mas malakas pumadyak. Yun! Totoo po yun. Lakas ng katawan. Ilan po ang asawa? May asawa na kayo? Dinada pa po.
Binata! Oo. Tingnan, ilan taon na ba? Tipay na po. Sakto, may kasama ka ditong dalaga. Ilan daw? 65? Ilan daw? Ano? Tipay? Ilang tipay? Ayan, o, ha? Ilang 5? Ilan price? Isa lang po, 65. 65 pero binata, hindi nagkaasawa, hindi Matandang nagkaanak. binata. Hindi po. Ay, hindi pala tatay ang tawag diyan na Si Kuya Vicente. Si Kuya. Kuya. Oo. At Vicente, dahil palagi ka nakikinig sa GSRH, eto meron kang 1,000 pieces. Yeah. Ayun. Salamat po dito sa premyo. At syempre, kailangan sagot mo rin yung ating word of the day para makuha ang ating medium component. Ano po yung motion kasi? Wordsheet po. Yun. Warsen. Yun. Warsend. Nako na, kinabahan eh. Oo. Hindi mo kukuha yung ating medium component. Warsend. At sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And Ubos speaking of yan. Labahan, Oo. ito lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabagong disenyo ng DZRH T-shirt na minamodelo ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Ayan. Ang lalim ng ilog ng Lardisabal. Ayun, Ang oo. linis, oh. Ayan. Aba, ayos ano. So yung medium component na yan, pag pwedeng lagyan ng baterya yan, Salamat po sa inyo. pwedeng lagyan ng baterya, Kuyang Vicente, at pwede mong dalhin dyan sa iyong pedicab. Pwedeng lagyan ng baterya yan at para habang kayo pumapasada nakakabalita ka. Oo. Po, salamat po. Maririnig ko po kayo lagi. Yun, tama yan. Yan ako, maraming salamat kay Vicente at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na sa sunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you sa ating mga radio gaga, mga taga-subaybay, nakatutok lagi. Nakatutok 24 oras sa DZRH. Magbabalik ang ating mga pangunahing balita, 7:13 ng ating oras. This time check is DZRH, pangunahing balita. Alas 7:18. Aba, babago yan ah. Meron daw hong, tama ba, bago nga ba ito? Meron daw hong bagong requirement na sa mga kandidato. Kailangan nang magsumite ng birth certificate. Dati ba hindi talaga nire-require ito? Tanong nga tayo kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning, Sir Jerry. Sa mga kababayan natin, magandang morning po sa inyong lahat. Yes, sir. So, first time talaga ito, Chairman? Yes po, Sir Jerry. Wala po kasi tayo dating nare-require na ganyan. Although sa aming pag-aaral, ito naman ay hindi ipinagbabawal. Sapagkat tatandaan ng lahat, isa sa mga hinihingi po pagka tayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy ay kung ano ang birthday natin. At at the same time ay kung tayo ba ay Filipino citizen o hindi. So tayo kung ano i-declare nila ng mga kandidato, parang tinatanggap na lamang po natin na yun ay totoo. Maliban na lang kung later on ay mapapatunayan kung may nag-file ng kasong disqualification or cancellation ng kanilang candidacy. Oo, tingnan mo nga naman ano. Ngayon lang natin na-realize ito, Chairman, na pwede pala talaga tayong kasi kung ano lang yung ideklara. So kung ako, gusto ko lang ideklara na ako pwede ng kumandidato sa pagka-presidente kahit kulang pa sa edad. Depende lang sa ilalagay ko kung kailan ako ipinanganak. Dati, pwede yun, nakakalusot pala talaga dati. Hindi po ba, yun nga po yung nangyari doon sa Tarlac, Sir Jerry. Kay Alice At Guo. yan dahil doon sa ating karanasan na yan, pinangako natin sa mga kababayan natin na tayo
ay gagawa ng paraan, pag-aaralan natin mabuti. At sa amin pong pagtatansya at pag-aaral, Sir Jerry, hindi naman ito additional requirement o kwalifikasyon sa pagtakbo. Sapagkat talaga may kwalifikasyon na hindi ka dapat foreigner pag ikaw ay tatakbo, whether national or local position. So sabi namin, Sir Jerry, magandang pagkakataon itong barangay and SK election, i-require natin ang filing itong ng candidacy na may kasama the birth certificate, so that ito po bilang paghahanda na rin sa darating na national and local election na lagit-lagi meron nagre-raise ng issue na hindi naman Filipino yan eh. Ayan, sa nationality. Yes po, so at least po ito'y pananggalang din doon sa mga mag-a-attend pa rin na magsasabing sila ay Filipino citizen kahit alam nila nanay tatay nila ay mga ano na pala, ay mga foreigners pala. Therefore, hindi sila mga Filipino. So, yan po ay magandang hakbang upang kung merong gusto mag-question dito para sa barangay and SK election, sa Korte Suprema, kung tama o mali ang aksyon ni Comelec, hindi at least po, guided po tayo sa pwede namin gawin naman sa 2028 national and local election. So dito, hindi lang yung issue ng edad, kasi may mga position na may age requirement, di ho ba, Chairman? Kundi pati nga yung binanggit ninyo, lalo na yung sa issue ng nationality. Sa citizenship. At natatandaan natin, hindi ba libo ang na-discover na mga fake pa, na mga birth certificate o kung hindi man yung mga late registration. O di magkakaalaman din, nakakatulong din tayo ngayon upang malinis din yung listahan natin ng mga nagpapa-late registration. Alam na naman talagang bakit ka ngayon na magpapa-late registration kung ikaw talagang Filipino. Bakit nung una pa man ay naparegister ka na. At the same time ay parang kahinahinala yung mga ganong klaseng efforts. Alam niyo po ba, nung mga nakakarang ilang barangay and SK elections, ang 4,000 ang dinisqualify ni Comelec sa mga kabataan dahil sila ay overage. Nalaman na sila pala ay lampas ng 24 anyos. Samantalang ang sabi ng batas, ang SK, chairman o kagawad ay dapat hanggang 24 anyos lamang. Paano, Chairman, kung ang gagaling gumawa ng birth certificate ng mga nandyan sa recto? Yan po, maganda rin pong halimbawa at na masampulan sila. Una, siyempre po, ang certificates of candidacy, Sir Jerry, ay pinanumpaan. Sabi mo, Pilipino ka. Sabi mo, ikaw ay nasa tamang edad. Okay. So yan po, pwede siyang ma-perjury, pwede siyang ma-disqualify o cancel ang candidacy. At pag naglakip ng isang gawa sa recto na birth certificate, Sir Jerry, yan po ay falsification of public document. Nako, dagdag na kasalanan yan. So, kailangan dito yung authenticated from PSA, Chairman? Opo, may mga civil registrar naman po tayo kahit sa mga munisipyo natin, and therefore makakakuha naman po sila ng mga certified true copies ng kanilang birth certificate. Yun po naman ay hindi namin ilalantad sa publiko upang maprotekta yung tinatawag na data privacy. Kung kaya nga lamang yung mismong certificates of candidacy base sa ating ginawa na noong nakaraang eleksyon, yan po ay lagi natin ngayon ilalagay sa ating pong website upang malaman ng mga kababayan natin sino ba yung tumatakbo niyan, ano ba ang background niyan. Maliban na lang doon sa mga ilang item, yan po ay ating nire-redact o tinatanggal upang hindi nga ma-violate yung data privacy ng kandidato. So ito'y sisimulan na sa ngayong gaganaping barangay and SK election sa teka muna, tuloy ba yun, Chairman? Kala ko gagamitin muna natin sa emergency yung budget doon. Sir Jerry, yan po ay isang pagpapatunay yung aksyon namin yan na talagang basta tayo po yung nasa rurok ng paghahanda natin sa barangay and SK election sapagkat as far as the Comelec is concerned, tuloy na tuloy po ang November 2 barangay and SK elections. At again, tama po kayo Sir Jerry, ang paniniwala po talaga naman ni Comelec base po sa saligang batas, ang budget na na-allocate na ng General Appropriations Act ay hindi na pwedeng ilipat gamitin sa iba pang pagkakagamitan, maliban na lang kung ito'y gagamitin sa halalan. Bawal po yan. Yan po ay unconstitutional. So kahit na sabihin, nasa crisis tayo ngayon, wag na muna nating ituloy ang barangay at SK elections. Total, marami namang gusto, wag lagi, pinopostpone naman lagi yan. Gamitin na lang muna natin yung pondo dyan para dito sa pambili ng krudo. Hindi po pwede yon. Maaari po Sir Jerry,
pwede yung issue ng pagpo-postpone. Nasa kanilang kadahilanan yan. Yan po ay wala kay COMELEC. Yan po yung isang absolute discretion ng ating Kongreso at Ehekutibo. Subalit doon sa pangalawang issue na gamitin muna natin ang pondo ni COMELEC, mukhang yan po ay papasok sa unconstitutionality na tinatawag. Opo. Chairman, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jerry. Mabuhay po. Chairman George Garcia ng COMELEC. Pangunahing balita. 725. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 727. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Gagamit ng artificial intelligence cameras ang MMDA para mahuli ang mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Sisimula ng implementasyon ito sa susunod na linggo sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay GM Nicolas Torre, magpapadala sila ng notice sa mga pasaway na individual na mahuhuli gamit ang AI cameras. Higit ni Torre, nakaprogramang naturang mga kamera para ma-detect ang sino mang magtatapon ng basura sa mga maling lugar. Ang detalye ng mga mahuhuling paglabag ay padadala sa mga barangay na silang magpapataw ng multa sa mga offenders depende sa umiiral na patakaran. Nananatiling polluted ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at mga karatig lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Space Agency o PhilSA, lumabas sa kanilang daily satellite monitoring na nakararanas pa rin ang rehiyon ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Ginagamit ng PhilSA ang mga satellite image upang matukoy ang konsentrasyon ng nitrogen dioxide sa himpapawid na karaniwang nagmumula sa pagsusunog at karaniwang bumababa habang lumilipas ang araw dahil sa tinatawag na diurnal cycle o ang natural na paggalaw ng hangin at atmospheric process. Na-turnover na sa kanilang pamilya mga labi ng mga umano'y NPA na nasawi sa bakbakan sa Negros Occidental. Sa panayam ng DZRH, dinepensahan ni Colonel Louis Di Maala, Army Public Affairs Chief, ang hanay sa nangyaring engkwentro sa gitna ng batikos na kanilang natanggap matapos matukoy na isa sa mga napaslang ay estudyante mula sa UP. Pinanindiganan ni Colonel Di Maala na lehitimo ang engkwentro. At sa katunayan ay manakuhang mga armas sa napaslang na estudyante na si Alaysa Alano at sa isa ding dating party list nominee na si RJ Nicole Ledesma. Binabalik na natin sa kanila kung sinasabi nila mga estudyante lang sila doon, ano ang ginagawa nila doon sa encounter site, may hawak na baril at nakipagbarilan doon sa ating mga soldato. At may mga bandoler. Kaya lagi natin tinatanong dahil yung propaganda nga ng mga progresibong grupo na sila ay mga ordinaryong estudyante, ordinaryong journalist, social worker, pero lagi natin tinatanong, binabalik natin sa kanila, anong ginagawa nila doon sa encounter site na merong mga dalang baril at nakikipagbarila sa ating mga sundalo. Colonel Louis Di Maala ng Philippine Army. Samantala, epektibo na simula Mayo 8 ang pinalawak at mas mahigpit na pagbabawal sa pagsusugal
ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Babala ng Civil Service Commission o CSC, hindi na lamang limitado ang gambling ban sa mga piling opisyal ng pamahalaan simula sa nasabing petsa. Sa ilalim ng CSC Resolution number 2600111, sakop na nito ang lahat ng kawani mula sa national government, local government units, state at local universities, Ayan. at government-owned or controlled corporation o GOCCs. Ayan, pati GOCCs. Oo. Kabilang sa mga ipagbabawal ang online at electronic gambling, gaya ng bingo, Ayan. isabong, online casinos at internet-based betting. Paglilinaw ng CSC, bawal magsugal ang mga empleyado ng gobyerno kahit tapos na ang oras ng kanilang trabaho. Ganon? Oo, ang gigbet o kahit ang gaming platform ay nakabase sa ibang bansa. Sino mang mahuhuling lalabag ay posibleng maharap sa misconduct o conduct prejudicial to the best interest of the service, bukod pa sa mga posibleng kasong kriminal at sibil. So total ban pala talaga, ano? Kahit nasa bahay na. Yes. At kahit online, bawal. Bawal Yun, ang hindi lang sugal. dati kasi bawal lang pumasok sa casino eh. So ngayon kahit online gambling, bawal kahit tapos na ang trabaho. Nasa bahay na, bawal pa rin. Kahit ang pagpusta. Basta bawal. ikaw ay taga-gobyerno. Ayan. Samantala, sasalang na sa paglilitis sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crime Against Humanity. Ito yung makaraang kumpirmahin ng pre-trial chamber ang lahat ng kasong murder and attempted murder na inihain laban sa dating Pangulo. Kaugnay nito, obligado si Duterte na humarap sa paglilitis alinsunod sa direktiba ng Rome Statute. Sa ngayon ay wala pang inaanunsyo ang ICC kung kailan gagawin ang formal na paglilitis. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. Sino nga ba yun? Sa ICC. Sino nga ba yun? Spokesperson na ICC. Siya pala yun, ano? Samantala, ito pinayagan ng International Criminal Court ang 539 na biktima ng madugong kampanya kontra droga ni Rodrigo Duterte na lumahok sa pagdinig ng kaso laban sa dating Pangulo. Ayon sa korte, ang mga kalahok ay pawang mga kaanak ng mga napatay sa war on drugs. Itinalaga rin ng ICC bilang common legal representative ng mga biktima sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Kahapon, kinumpirma na ng pretrial chamber ng ICC ang 3 kaso laban kay Duterte na may kaugnayan sa mga pagpatay nung siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan ay bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang Anti-Money Laundering Council at ang Commission on Audit. Ito ay kasunod ng paglalabas ng mga dokumento na may kaugnayan sa umunoy kahina-hinalang bank transactions na iniugnay sa pangalawang Pangulo at sa kanyang mister. Sa kanyang statement na inilabas sa social media, sinabi ni Duterte na walang malinaw na patunay na lumabag siya sa anti-money laundering laws habang kinwestiyon niya ang timing ng mga ulat ng COA. Muli rin niyang pinuna si dating Senador Antonio Trillanes sa anyay luma at paulit-ulit na alegasyon kung saan ang pagkakaiba lang ay may suporta na ngayon ng makinarya. Belta pa ni VP Sara, ang tunay na magnanakaw hindi sa bangko ipinapasok ang pera kundi sa maleta. Kaugnay ng balitang yan, binueltahan ng kampo ni VP Sara Duterte ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLA hinggil sa umunoy bilyong-bilyong pisong halaga ng mga kahina-hinalang transaksyon ni Duterte at kanyang mister na si Manasseh Carpio. Ayon kay Attorney Michael Powa, abogado ni VP Sara, ang mga nadiskubreng suspicious transaction sa account ng mag-asawang Duterte Carpio ay hindi otomatikong nangangahulugan
na iligal o labag sa batas ang mga ito. Paliwanag ni POA, posibleng may napansin lamang ang bangko ng mga kahinahinalang transaksyon, kaya mayroon itong report para matrigger ang AMLAC na mag-imbestiga, ngunit hindi otomatikong ibig sabihin na illegal na ang mga nasabing transaksyon. Samantala, pinuna naman ni POA ang mga dokumentong nakapaloob sa naturang suspicious transaction report na anyay batay lamang sa mga media report hinggil sa confidential funds ng Vice Presidente. Pinagpaliban ng House Committee on Justice ang pagbubukas ng income tax records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa botohan ng Komite, 21 ang pabor sa mosyon ay pagpaliban ng pagbubukas, 4 ang tumutol at walang abstensyon. Dahil dito maninatiling selyado ang mga dokumento habang pinag-aaralan ang mga legal na implikasyon nito. Sa pagdinig, sinabi ng Bureau of Internal Revenue na pinapayagan lamang ng National Internal Revenue Code ang pagsisiwalat ng tax information sa Kongreso kung ito'y para sa hearing in aid of legislation at dapat isagawa in executive session. Piniliwanag ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, hindi maaaring isapubliko ang ITR nang walang nakasulat na pahintulot mula sa may-ari nito. Iginiit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na hindi maaaring gamitin ng Kamara ang exemption sa Bank Secrecy Law dahil hindi pa umaabot sa impeachment court ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Suntay na sa preliminary investigation pa lamang sa House Committee on Justice ang reklamo kung saan tinutukoy pa ang forma at substance nito. Ayon kay Suntay, kahit ang ulat mula sa AMLAC na transaksyon sa bangko ay protektado pa rin ng naturang batas at hindi maaaring gamitin ng AMLAC para paikutin ng legal na proteksyon ng mga bank records. Paglilinaw pa ni Suntay, magagamit lamang ang exemption kapag naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado at nag-convene ito bilang impeachment court kung saan maaari nang maglabas ng sabina sa mga bangko. So, dito during this procedure sa House of Representatives, hindi pa exempted yung hindi pa impeachment court yan. So hindi pa pwede yung Bank Secrecy Law still applies at that level. Si Congressman Bong Suntay. Susunod! Tito Boy! Lolo Boy! Lolo Boy! Uy, ang mga teacher daw nagmamarcha sa Mindiola. Bakit? May hinihingi ba? At sino itong actress sa ramp model? Na kapatid ng isa ring aktor. Buntis na. Naku. Pero ayaw pakasalan ng boyfriend. Sino kaya yan? Naku. Yan ang sinasabi natin. Sino ito? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:39. Reach! Pangunahing balita. Ay, mga kumbatsero, nababansin ko medyo nadadalas ngayon ng acid reflux o GERD sa mga kababayan natin, di ba? Pero karaniwan, inaapula lang natin yung hapdi, hindi yung tunay na sanhi. Alam nyo mga kumbatsero, parang makinang na-stuck ang tiyan eh. Kapag hindi naayos ang galaw ng pagkain, nagkakaroon ng gas sa ibaba na nagtutulak ng acid paakyat. Kaya kung iilang probiotic strains lang o kaya talaga namang hindi pa kayo nagte-take ng probiotic, baka hindi nito naaabot ang bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Diyan po papasok ang BioPro. May 19 na probiotic strains tulad na nagtutulong-tulong para alagaan ang buong digestive system mula tiyan hanggang colon. Parang nagtatanim ng good bacteria para maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ng sintomas, inaalagaan ang buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw.
araw. Hanapin lang po ang BioPro sa mga Mercury drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo na sa mga online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Samantala, punta tayo dyan sa may Menjola. Dahil may 500 guro daw dyan ang magmamarcha mula DBM patungo ng Menjola para sa taas sahod. Magkano kaya ang hinihiling ng ating mga guro? Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch29 Boy Gonzales. Boy! Kajari, magkasagawa ng kios protesta ngayong Biyernes sa mayigit 500 pampublikong guro mula sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Region 1 para igit ang dagdag sahod. Ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, mamayang alas 9 ang assembly time nila sa harap mismo ng Department of Budget and Management o DBM sa pinaka-main office bago magmarcha sila patungo ng Menjola. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basa, sa panawagan ng grupo ang agarang pagpasa ng 15,000 pesos across the board salary increase para sa mga guro at educational personnel. Iginit ng TDC na maraming guro ang nababaon na sa utang dahil sa mababang sahod at kulang na benepisyo at tumataas pa ang gastusin. Hinihikayat ng grupo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara na suportahan ang aumento sa sahod ng mga guro. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! 12 minutes bago ang alas 8. Ay! Muli ang ating pagbati kay Jotel Viray ng happy birthday. Aling Tina, wala ka bang babatiin dyan? Ating Annabel Tapalya, naku, inaabangan na nila kaagad kung sino itong actress ramp model na may kapatid ding isang aktor na buntis ngayon. Buntis ngayon pero ayaw pakasalan ng kanyang boyfriend. Bakit naman? Ating Annabel Tapalya, Katoy B! Doktora Jessica D ng Ideal Vision, magandang morning. Nararamdaman mo ba, Doktora Jessica D, yung paramdam lagi sa iyo ni mother namin dito? Sumasalamin. Na laging may nakalagay na sa kanyang storing sinulat na sumasalamin. Yeah. Mga taga-Ideal Vision, magandang morning sa inyo. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Kuyang Elmer ngo, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Hoy, binabati rin natin ang mga taga-ASEA dyan sa Subic, Alingtina, na laging nakikinig sa 2x2 sa DZRH. Magandang umaga po. Kuyang Ninong Romel Sitin, magandang morning. Andyan ka ba't nagre-relax? Kumusta ba? May bakante pa ba? Naku, kapag punuan yun, problema lang. Punuan lagi. Fully book lagi ang ASEA, no? Meron pong best-selling 7-seater SUV, itong Cherry Auto Philippines. Ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. At alam nyo ba, batay sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge.
Turuin mo yun, Aling Tina. 1,400. Nagsawa ka na sa sasakyan, umaandar pa. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,548,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV LE. Kaya ano pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na yan! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko. Teka, babalikan natin si Morley ha. 7:52 ang ating oras. Kumakaway lang sandali si Paring Het. 7:52. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 5 minuto na lang, alas 8 na. Ito pa ang good news. Inaasahang magkakaroon muli ng rollback sa diesel sa susunod na linggo. Batay sa unang 3 araw ng means of Minoplat Singapore trading, nasa 10 piso hanggang 11 pesos ang matatapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, posible namang mabawasan ng piso kada litro o walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang opisyal na price adjustment ay sasapinal sa Lunes, Abril 27 at ipatutupad araw ng Martes. Pero kapag ang Malacanang ho ang nagkwenta, meron na tayo ngayong sinatawag na government mandated rollback o government imposed rollback. Kapag si BBM ang nagkwenta at si BBM ang nagsabi kung magkano dapat ang rollback, hindi pwedeng mas mababa doon yung rollback. Pwedeng lakihan ng mga oil companies yung rollback, pero hindi pwedeng bawasan. Sana si BBM ulit ang mag-announce para walang palag ang mga oil companies. Ito, isa pang good news sa mga motorista. Simula po ngayong araw, April 24 hanggang April 30, 2026, magpapatupad ang Shell Philippines ng 5% discount sa kada litro ng produktong petrolyo. Layunin ng promo na mapagaan ang pasanin ng mga motorista sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis, epekto ng sigalot sa Middle East. Bukas ang promo para sa lahat ng private 4-wheeled at 2-wheeled customers. Para sa mga kotse, kailangan magpagas ng hindi bababa sa 1,500 pesos sa isang resibo, at para naman sa mga motorsiklo o 2 wheels, kailangan magpagas ng hindi bababa sa 200 pesos. Nasa 200 pesos naman ang kabuang diskwento na maaaring makuha sa bawat transaksyon. Paglilinaw naman ng Shell, dapat ay direktang ikarga ang krudo sa tangke ng sakyan. Hindi papayagan ang paglalagay sa mga container o jerrycan, at hindi sakop ng promo ang mga PUV at TNVS, cash trucks, PO, bulk at fleet accounts customer. Itinanggi ng Malacanang na last minute ibinigay kay VP Sara ang kanyang travel authority para makabiyahe abroad. Paglilinaw ng palasyo, isang araw bago ang nakatagdang pag-alis ng Vice Presidente, ay ibinigay na ang travel authority nito tulad ng mga nakaraang travel request niya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailanman hinarang ang mga biyahe ni Duterte, lalo't wala naman itong Immigration Lookout Bulletin Order o Precautionary Hold Departure Order. Ginawa ng palasyo ang paliwanag kasunod ng pahayag ni VP Sara na last minute inaprobahan ng kanyang travel request kaya hindi siya natuloy. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya itinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Si Yusek Anticlaire Castro. Samantala, tutugon ng Malacanang sa direktiba ng Korte Suprema na nag-uutos kay Pangulong Bongbong Marcos na magkomento sa petisyon kaugnay ng kanyang kalusugan.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may 10 araw si PBBM para magsumite ng komento hinggil sa petisyon na humihiling sa Korte Suprema na obligahin ang Pangulo na sumailalim sa physical at mental health examination. Apela ng mga petitioner, dapat sumalang sa mga pagsusuri ang Pangulo, kabilang ang hair follicle test para malaman kung gumagamit ito ng iligal na droga. Git ng mga ito, may mga nakababahalang obserbasyon sa public appearance ni PBBM, gaya ng umano'y pautal-utal nitong pananalita at mga senyales ng pisikal na kahinaan. Yeehaw! Puso ko yung Nako, tinatawagan natin si Engineer John Carlos Mercado. Nagkakaproblema na naman daw sa telepono ni Morley. Hindi ka na naman mababate ni Morley. Nako, anday pa naman nag-aabang nito, Aling Tina. Itong actress ramp model. Sino kaya ito? Actress ramp model na kapatid ng isang aktor. Kapatid siya. May kapatid siyang aktor na sikat din daw ngayon. At itong actress ramp model ay buntis na. Well, congratulations, di ba? Yung iba, hirap na hirap mag-anak na ganyan. Nga lang, hindi pa raw handang magpakasal itong boyfriend. Yan teaser natin. Ba't kaya? Ang dami nag-aabang eh. Abangan natin ang paano ba yan? detalye kay Tita Morley. Hindi may problema sa telepono si Morley. Friday, Aling Tina. Friday. Sana tuloy-tuloy itong good news. Nantabayanan po natin yung rollback. Sana big time rollback ulit para happy. Everybody happy. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack.